Morning. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na binigay sa atin upang tayo po ay muling mag-aral ng salita ng Diyos na may kinalaman sa atin pong development as a spiritual leader. At natalakay natin last Thursday about the acacia tree na nilarawan natin ito as leadership, no? Leadership as an acacia tree. So, ngayon ay ating i-continue itong pag-aaral na ito sapagkat nakita ko po na ito dapat ang katangiang taglayin ng mga G12 leaders, no? Pagiging isang acacia tree. At dito po ay meron tayong 6 na mga magagandang characteristics ng acacia tree. Number 1, it grows in a very, very dry place. Yun po. No? Second, its bark and wood are durable. No? Meaning, very, very hard. Number 3, acacia tree is indestructible by time. Number 4, it is indestructible by any insects. 5, its wood does not easily rot. And its height can reach up to 20 feet. So, in-apply natin, ang isa sa law of hermeneutics dito ay ang law of parallel. No, law of parallel states that whatever is true in the natural is also true in the spiritual. Kaya dito po, yung mga characteristics na ito ng acacia tree ay talagang meron po itong significance sa buhay ng bawat leaders na i-raise up ng Panginoon, especially the G12 leaders. At tayo po na nag-embrace ng G12, ang tawag sa atin ay mga G12 leaders. No? Kaya kailangan po natin ang katangian ng isang acacia tree. And let me remind you about one of the excellent characteristics of this tree is that acacia trees are planted on dry ground. Tinalakay natin last meeting that ang dry ground is a symbol of hardship, symbol of sorrow, failure, and adversity. Sapagkat mismo nung nandoon nag-stay ang mga Israelites sa tinatawag na Shittim. At alam natin ibig sabihin ng Shittim, ito po ay acacia grove. Ibig sabihin, yan po kapatid ay taniman ng acacia. Doon nag-stay ang mga Israelites. At doon sa lugar na yun, they were attacked by the spirit of immorality and spirit of idolatry. Book of Numbers, chapter 25, verses 1 and 2, na yung mga Moabite women, sineduce nila ang mga Israelites. Di ba? So talagang tugmang-tugma din sa place o posisyon kinalalagyan nila. Na pag tayo'y dumadaan sa mga ganoong trials, no, temptation sa buhay, ay itawag yan ay wilderness experience. Lalo na kung maintindihan ninyo na ang mga Israelita, after na sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto, di ba dumaan sila sa tinatawag nating wilderness o kapatagan o disyerto. At doon ay ang sabi ng Bible, God tested them in the wilderness. And even in the time of the Lord Jesus Christ, after He received the baptism of the Holy Spirit, He was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. So makita natin, pag sinabing dry ground, disyerto ang ating pong, di ba, na nasa isip po dito. Ito po ay wasteland na kung saan kapatid ay naroon pala, no? Pinabumugaran pala ng mga masasamang espiritu. Yun din po ang paniniwala during the ancient times, na pagka po ito ay wasteland, ito ay desert place, ito raw po kapatid ay pinamumugaran ng mga masasamang espiritu. At kung kaya't dito ay nakita natin na pag sinabing dry ground ay talagang maraming pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. At yan pala kapatid ang nakapagpapalago, no, sa isang mananampalataya.
katulad ng acacia tree, diyan tumutubo sa mga lugar na dry. Sa mga lugar na disyerto, itong acacia tree na ito. So, as a leader, ito pala mga pagsubok at problemang nararanasan natin sa ating buhay, yan pala ay ginagamit ng Diyos upang tayo lumago bilang isang acacia tree sa kanyang paningin. Naintindihan nyo, naunawaan nyo po ang siyang spiritual significance nitong sinasabi natin na acacia tree. No? Trees are planted on dry ground. At nakita ko din po, kapatid, pati yung spirit of hopelessness, yan ang umatake sa mga Israelita. Because when God told them that Moses is dead, nawala na po ng pag-asa ito pong mga Israelites na ito. Yung kanilang hinahangaan, yung kanilang pinagpipitaganan, yung kanilang leader, ay iniwan na po sila. Kaya ang mga Israelites, hindi alam kung anong gagawin. That's why sa book of Joshua, chapter 1, verses 1 and 2, nirebuke sila ng Panginoon po dyan. No? Andun po sila sa Shittim eh. Ang tagal po nila doon sa lugar na yon. Ang sabi ng Bible sa book of Joshua, chapter 1, verses 1 and 2, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. So, wag na kayong magpatagal-tagal pa dyan. Wag na kayong ma-discourage. Wag kayo yung para bagang iniisip ninyo na wag na magpatuloy sa paglalakbay. Diyan na lamang kayo. Why? Because of the spirit of hopelessness. And the Lord encouraged them to get ready to cross the Jordan River. Maaring sa atin, dumadaan tayo sa ganyang mga discouragement sa buhay. When someone close to us, di ba, na kung saan ay nawala, kinuha na ng Panginoon, o kaya naman nagkaroon ng misunderstanding, o nahiwalay po tayo doon sa mga taong malapit sa ating puso. Ano po? Minsan yung ating inaasahan, yung tinitingnalaan natin, yung pong alam natin na makakatulong sa atin, ay hindi pala sila ang makakatulong sa atin. Dumadaan po tayo sa tinatawag na spirit of hopelessness. Ang tawag ko dyan ay wilderness experience. No? Dry ground experience ang tawag ko dyan. Tandaan mo kapatid, ulitin ko, you as a leader is likened to an acacia tree. Kaya dumadaan ka dyan dahil dyan ka tutubo, dyan ka lalaki, dyan ka tatatag, dyan ka titibay. Sa mga problemang yan sa buhay ng bawat mananampalataya. Tumulad tayo kay Joshua at kay Caleb. Nang tiktikan nila yung lupain, puro higante ang kanilang nakikita. Ang tingin ng mga 10 kasama nilang mga tiktik, sila ay mga tipaklong lang sa paningin ng mga higanting ito. At hindi nila kayang lupigin sapagkat napakalawak ng lupain at napakatataas ng pader. Ngunit iba ang pananaw ni Joshua at saka ni Caleb. Kasi mga acacia trees yung mga yan eh. At ang sabi nila, kaya natin sila, tinapay lang sila sa atin. Tingnan ninyo kapatid, ang tingin sa mga higante, sabi nga eh, kung ibang translation ng Tagalog, hanggang tuhod lang kami, sabi nung 10 tiktik, na mag-report sila kay Moses, kay Aaron, at saka sa buong kongregasyon ng Israel. Hanggang tuhod lang kami. So, lalaking tao, kaya nang lumuha ang puso ng mga tao eh. Pero sabi ni Joshua ni Caleb, tinapay lang sila sa atin. Ang parang gito, banban yung mga taong yun. Higante nga, banu, mga banu yun. Di ba? Mga banban yun. No? So, ganyan po ang pananaw eh. Sa gitna ng dry ground experience, kapatid, naroon pa rin ang katatagan ng kalooban. Amen po ba? Katulad din ni Pinehas, doon nga po ng sinidyus na mga Moabite women, ang mga Israelites na mga kalalakihan sa Shittim. No? Muli ang Shittim, acacia grove. No? At ang singular ng acacia tree ay Shitah, di ba? Pagka maramihan, Shittim. So, nandun sila sa lugar na yun, nang masido sa mga Israelites, may bumangon doon na isa eh. Sino? Si Pinehas. Di ba?
Kanya-kanyang kuhanan ng mga kababaihan ito, mga Israelitang ito. Nang makita nila Moses, nagpe-prayer meeting sila, iyakan sila ng iyakan. Tapos nakita nila si Cosby, di ba? Nagdala. Isa sa mga pinuno po ito ng mga Israelita. Nagdala ng isang babaeng Midyanita. No? At nung nagkaroon sila ng ikangay intimacy doon sa kanyang tent, nang makita ito nila Moses, nag-iyakan sila. Wala silang ginagawa. Pero si Pinehas, tumayo sa prayer meeting na yun, kinuha ang sibat. Pinasok niya yung dalawa na nagkakaroon ng intimacy. Talaga naman tinuhog niya yung dalawa. Yung lalaki at yung babae, patay. Pinapurihan ng Panginoon si Pinehas. Tingnan ninyo, in the time of that great difficulty sa kanilang buhay, sa great testing and trial na yung kapatid, merong babangon doon na magiging matatag at i-uphold niya ang righteousness ng Diyos. Amen? Hindi makikipag-compromise. Kung kinakailangan dapat ituwid. Kung kinakailangan dapat kapatid na siya ay ikangay tawag dito, sentensyahan, no? I-discipline, dapat i-discipline without any compromise. So ganyan po, talagang dumadaan tayo sa tinatawag nating dry ground experience sa ating buhay. At pagkatapos ng dry ground experience, yun pala, no? Nire-review ko lang po yung ating pinag-usapan para maka-relate tayo. Tsaka nalalagdagan siya, di ba? Nung nire-review ko, nadadagdagan yung sinishare ko, nagugulat nga ako nadadagdagan siya. So yung palang dry ground experience natin, ito yung preparation for crossing over. Di ba? Preparation for crossing over. Ang ganda, no? Kasi from Shittim, from Shittim na pinag-iistiyan ng mga Israelita, sila pala itatawid na ng River Jordan. Sa pagtawid nila, wow, baka kapasok na sila sa lupang pangako. Kaya, as an acacia tree na itinanim tayo sa dry ground, yung pala yung preparation ng bawat isa sa atin to cross the River Jordan. At itong tinatawag kong crossing over speaks about a new breakthrough that is coming upon our lives and upon our ministry. No? Breakthrough, no, is coming. A new move of the Holy Spirit in our church to carry us up to the new heights of glory, wherein the power of the flesh will be broken. There will be a total cleansing in the church. At gaya na ipatotoo ko sa inyo, nagkaroon nga po ng total cleansing sa church po natin. Dumaan kami sa dry ground experience. Yun palang kagustuhan ng Diyos. Gusto niya kaming gawing acacia tree. At dahil nga gusto niya kaming gawing acacia tree, itinanim kami sa dry ground. At na-experience namin yung dry ground na yun nang dumaan ang sangkatutak ng mga pagsubok at problema sa church. At yung pala, kapatid, meron pala kaming tatawirin, di ba? Di ba? Na breakthrough. At nararanasan na po namin yung breakthrough na ito, mga minamahal. Di ba? Nakita ko na bawat isang network natin, may kanya-kanyang goal. Kahapon ay nagkaroon ng reporting ang ating mga network leader patungkol sa network nila kasi may goal sila from January to June. At sa goal nila na iyon, ay inilatag nila yon. Ngayon, pag-a-assist namin, January, di pa tapos ang February, lumakpas na po sila doon sa goal nila na yon, wala pa nga June 30, ay nalagpasan nila yung goal nila. So nakita ho natin kapatid, di ba? Na talagang, grabe, after those trials, di ba? Meron pala naghihintay na kakaibang pagkilos ng Diyos. Kaya dito ko napagtanto na bago mo maranasan ng isang bagay na inihanda ng Diyos para sa iyo, idadaan ka muna ng Lord sa tinatawag nating dry ground experience. Even ng isang church, bago ito makaranas ng kakaibang pagkilos ng banal na Espiritu, idinadaan muna ang church sa dry ground experience. At yung din naman na naikwento sa akin na mga ibang mga nagme-mentor sa akin ngayon sa G12 dumaan muna sila sa tinatawag na dry ground experience. And even narinig natin testimony po ni Bishop Oriel, di ba? Nung in-embrace niya ang G12, di ba yung 200 niya naging 140 6 na po ang nawala. But dry ground experience po yun, kapatid.
ay ma-discourage ka, in-embrace mo, para bang akala mo lalago, biglang mamaya kumunti ka pa pala. Tapos makita mo, hindi lahat supportive. Hindi naman gano'ng kadali agad na biglang sila eh. Ang tawag ko doon ay dry ground experience. Kaya kung ikaw ay dumadaan kapatid sa mga matitinding pagsubok sa ministry mo, sa problema mo kapatid, tandaan mo kapatid, may naghihintay na breakthrough para sa iyo because you are going to cross over. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. And River Jordan speaks about a new wave of anointing. No? Yung crossing over, you are to cross over into a new wave of anointing. So after the River Jordan, nakita po natin kapatid, di ba, si Elisha. Di ba? Si Elisha ang naka-receive, nakasambot noon pong double portion of Elijah's anointing. No? He received the double portion. Di ba? Nasa 2 Kings po yan, kung hindi ako nagkakamali. Chapter 2, verses 8 to 14. So, natalakay natin, last meeting naman natin, na yung double portion ay para sa mga Old Testament saints. But the New Testament saints... Immeasurable. Yes. Pardon? Immeasurable. Yes, immeasurable. Kapatid, ang ibinibigay, no? May isa pa, measureless, no? Tawag ito, measureless anointing ang pupwede naman para sa kanyang mga anak. So yun po mga kapatid, no? Na nakita ko dito, yung pagkakaiba po nila. Kasi sa Old Testament, ang panganay ay karapat-dapat sa double portion sa Old Testament. How about the New Testament firstborn of the Lord? Para sa atin ay measureless, hindi double portion. Yes. No? Amen. Kasi tayo, we belong to the church of the firstborn. Ang tawag sa book of Hebrews, no, ay the church of the firstborn. So, tayo, di man tayo panganay sa pamilya natin, pero napabilang tayo sa iglesia. Pag sinabing iglesia, hindi naman ibig sabihin po niyan ay building eh. Di ba? Yes. Ibig sabihin ng iglesia ecclesia yan called out ones. Mga tinawag mula sa kadiliman. Amen po ba? Yes. O, anuman ang ranggo natin sa ating pamilya, bunso man tayo, pero pag tayo tinawag ng Diyos at naging part ng church, kabilang tayo sa iglesia ng mga panganay. Saan makikita yon? Sa book of Hebrews. Hebrews chapter 12. Buksan ninyo sandali para makita natin na nasa Bible nga ba yung ating pinag-uusapan ito. Hebrews chapter 12, verse 22 to 23. Book of Hebrews chapter 12, 22 to 23. It says here, "But you have come to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem, the city of the living God. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven." Ang pangalan mo ba nakasilat sa aklat? Amen. Nakasilat ba kapatid ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Oh, sa kaya kami, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. Oh, kaya tayo kabilang tayo sa firstborn. We are firstborn in the eyes of the Lord. Kahit halimbawa, nakakilala ka sa Panginoon 20 years ago. Ito kaboborn-born again lang, firstborn din siya. Oo, firstborn niya. Amen. At pag firstborn ka sa Panginoong Diyos, sa New Testament, sabi niya sa panganay, hindi ba alam, ang lahat ng nasa akin ay sa iyo. Grabe, hallelujah. Di ba? Yan ang sinabi niya sa firstborn sabi ng Panginoong Jesus Oh, praise the Lord. Kaya nga, measureless yung anointing na ibinibigay ng Panginoon. Praise the Lord. And there will be an overflowing of harvest. Yan. So, pagkatapos ng dry ground experience natin, ay susunod na mga yung crossing over to what? Crossing over to the great harvest of souls. Yung prophecy ni Anthony, ni Pastor Anthony Martinez, doon sa Nations Transformer, no, na inatinan po namin mahigit 50 na mga kabataan, na mga cell leaders natin ang kasama ko doon, more than 50
ang pinaatin ko dito sa History Maker noong December ata yun, kung ako nagkakamali. Yes, December 26. December 22 ata yun, ano? 26. 26 ba yun? Hindi, after ng Christmas yun eh. Yung ito, itong 17 ba yun, December? Yung sa ginawa sa Cuneta. Oo, sa Cuneta. More than 50s. Yung aking pinadala doon, puro mga youth leaders natin. At ako, praise God. Napakinggan namin yung pangangaral ni Pastor Anthony kasi isa sa speakers doon eh. O, ang sabi niya ay, beginning January 1, there will be an exceptional harvest. Eh, kinlaim ko yun. Eh, during that time, December, eh, grabe yung, tindi po ng bagyo eh. Nasa dry ground experience talaga kami. No? Oh, eh, nakita ko talagang totoo nagaganap at nangyayari, mga minamahal. Na-conquer po natin ang IRIS eh. Na-conquer na rin po natin ngayon ang NTC, National Teachers College dyan, sa Quiapo. Kasi talagang pinasok ko eh. Opo, tapos yung professor ng IRIS na kung saan he volunteered na siya ay maging coordinator namin sa IRIS. Hawak niya ang NSTP, more than thousands of students, first year. Sabi niya, yes, sige, ipapapasok ko ang grupo ninyo na mga dream makers, no? Kasi may grupo po yung youth namin eh. Dream makers. Oh. Nasa Facebook yun. Oo, lumalaganap yun, yung dream makers, no? Ganun po pala, no? Kila Pastor Manny Santiago, may history maker. Kila Bishop, si Bishop, Oriel, ganito rin. Sabi ko kasi malaki katang malaki dyan eh. Kila Bishop Oriel, may Wild Sons, at saka meron silang crossover. Yun ang mga pangalan ng youth nila eh. Kami, biyaya ng Diyos, binigyan ng pangalan, Dream Makers, no? Yung pinapasok po nila eh. Talagang nakakatuwa. Grabe. Pastor, yun po yung kanina sinishare ko po, na bukas pupunta kami sa Central Luzon State University. Mga 1,000 students din na nandun. Di po ba kaya lang di kayo pwede? Hindi na tayo available. Pero yun din. It's Central Luzon State University. Exceptional. Mga kabataan din. All of a sudden, the door was open to us to hold a mini Elders Gate. Doon po. Ayun, maganda po yun. Kaya ito, exceptional harvest. Oo, kailangan maraming cell group leaders doon. Kasi, ang mas magandang evangelism hindi po yung mass eh. Yes. Hindi effective yung mangangaral ka sa pangkalahatan. Ginagawa po natin dyan one-on-one eh. Yes. Dawa, may mga cell group leaders doon. Talagang yung mga, pagkatapos ng gawain na yun, titipunan na nila, kanya-kanya ng grupo po yun. Kasi ginagawa po ng ating mga dream makers na mga youth wina-one-on-one ho nila eh. Nagbubuo sila ng kanilang 12 eh. 12 agad ang target nila eh. Para yung 12 nila na yun ang tatrabaho doon sa loob eh. Ganun po. Kaya biyaya po ng Panginoon, Tingnan nyo, pagkatapos ng mga ganyang unos, kaya sabi ko, tamang-tama kako yung teaching ko na yun about Acacia Tree. Diba? Sabi ko, eksakto talaga. No? Kaya nung sabi nga sa akin inimailan nga ako ni Mami na leadership development ang i-share mo. Siya pinag-isip agad ako, ano kaya ang magandang Lord na itatapi ko? Pinaalala sa akin ng Panginoon, about the Acacia Tree. About the Acacia Tree. I-share mo sa kanila patungkol sa Acacia. Maraming, naranasan nyo yan. Mararanasan din yan ng iba. Para makita nila na ang Diyos ay gumagalaw. So, merong overflowing ng harvest. Tignan nyo, hindi ito alatsamba natin. No? Tignan nyo natin. Ang Joshua 3:15. Kasi tatawid po sila dyan From Shittim, na kinampuhan nila, yun po yung dry ground na kung saan ay napakaraming puno ng acacia. From that, tatawid sila ngayon sa River Jordan. Joshua 3:15. Tignan niyo po, kung bakit masabi ko merong exceptional harvest. Kinokode ko yung senior ni Pastor Anthony Martinez. Si Pastor Anthony, prayerful yung mama Yes.
kami nga po dapat pumunta kami ng buo naming network leader sa kanilang prayer works eh. Prayer works. Kasi doon po nakaka-receive ng revival sa prayer, yung maraming churches. Nalaman ko kasi si Bishop sa Christ the Living Stone, sa Intercessors for the Philippines, Dan Balais. Pupunta po pala doon eh. Oo nakikita nga raw nila, iba yung level up ng prayer. Ina-acknowledge nila. At nakausap ko yung ibang mga pastor, may revival sa prayer sa church nila. Ang pinanggalingan, yung prayer works. Doon po nila dinadala. At maging pala itong sa history maker, doon din pala sila kumuha ng anointing ng nila. No? Every Wednesday, nandoon pala yung mga batang iyon at saka yung si Pastor Manny sa prayer works na yun. Kaya nung nag-meeting po kami, ay dadalhin natin doon, pati ating mga prayer intercessors, madaling araw yun sa San Fernando, para kumuha lalo ng anointing. Kasi kailangan po na lalo mag-alab di ba? Tayo naman kung saan may apoy, ganun po Hindi po tayo yung parang, kami-kami lang. Anong kami-kami lang? Mamamatay yung apoy na yan. Kailangan, itabi mo sa nagdiningas din. Ganun po. Amen po ba? Hindi na kailangan dito na yung tumatagtatay tayo ng sarili nating kaharian. No? Kailangan kung saan may apoy. Kaya nung nakausap ko yung isang pastor ng Word for the World, nasabi nga niya sa akin na grabe ang prayer namin ngayon. Sabi niya sa akin na isang pastor ng Word for the World. Sabi niya gano'n, bumibisita yung ibang mga pastor ng Word for the World sa amin. Sabi nila, gusto namin ganyan din ang aming prayer meeting. Ganyan din, sabi nilang gano'n. Sabi ko, bakit? Saan ba nakakuha? Ay, naku! Sa prayer work, sa San Fernando, kila Pastor Anthony Martinez. Ako, nakita ko, pag nag-prayer ang aming youth, grabe din. Kaya lang, sabi ko, dapat mas grabing-grabe. Ganun po, di ba? Mas grabing-grabe. Sige, kako, lalakad tayo. Na-postpone lang dahil masama ang panahon po, di ba, nung Tuesday? Kayo din po, mga kapatid, mga pastor dito na hindi nyo pinahalata na backslider na po kayo. Umatin po kayo, kapatid din, ng prayer boards. No? Hindi naman halata Paging sa mga pastor na hindi nagpapahalata na hindi ka na halos nagpipray ngayon, marami ng oras mo sa radyo, maraming oras mo sa impeachment na panonood, marami ang panahon mo sa newspaper, Facebook, no? Sa Facebook, kapatid, backslider ka na. Tanggapin mo itong katotohanan. Ito, masakit man, pero kailangan mong tanggapin. Amen. Umatin ka ng prayer works. I tell you, marirevive ka sa larangan daw ng prayer. Ako, kasi nga, tinan nyo, Word for the World, yan Ang gawain nila, masyadong formal yan. Pero nawala yung formalism daw po nila. Na-encourage ako. No? Kaya, maganda po yung kila Pastor Anthony nakakapunta. Yung pala, kila Pastor Anthony, talagang pala yun lahat open sa mga churches Sama-sama po pala no? Maganda po, kahit once a month, nakakapunta po ang ating po mga prayer warriors doon pa, lalong umapoy ang bawat isa. Sige, basahin natin ang Joshua 3, verse 15. Ang sabi dito sa verse 15, tinin mo, ito na Now, the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet, as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. So, nung ang mga Israelita ay tumawid sa River Jordan, anong season po yun? Season of harvest. At ang sabi, apaw na apaw ang tubig. Why? Kasi yun ay spring season sa Israel. No? Month of Nisan sa Israel. Kaya itong papasok na March to April, ay papasok ang Israel sa kanilang spring season. So, dito kapatid, nakita ko na nang ang mga Israelita ay tumawid ng River Jordan, season of harvest. Kung kaya't
Mga kapatid, mula sa Shittim, at eksaktong pinatatawid sila ng Diyos sa River Jordan, season of harvest yun. Hallelujah! Glory to God. There will be an exceptional harvest na magaganap at mangyayari. Amen. Kaya kung meron kang mga problemang kinakaharap ngayon sa ministry mo, hirap na hirap ka, paano mo sisimulan ang G12 sa church mo? Yun po yung matindi rin, yung hindi mo alam paano mo sisimulan. Ako, grabe yun, pagka nagsimula ka. Nakapanis ko rin yan, eh. Hindi ko alam paano ko sisimulan, eh. Sa totoo lang, hindi ko alam anong gagawin ko. Ako, Lord, wala akong nalalaman. Kinder ako pagdating sa G12. Kasi hindi ko alam paano ko sisimulan during that time, eh. Paano gagawin ko, Lord? Kinder po ako. Sabi ko, humingi ako ng payo sa mga nag-G12 na. Ilapit ako si Pastor Pete Miraflor. Yan. Yan ang kumukulit sa akin. Gusto ako mag-G12. Ayaw ko eh. Nilapitan ko. Ano ba ginawa mo sa G12? Ganito. Puro palpak ang mga pinagagagawa ko, Pastor. Sige, gusto ko marinig yung kapalpakan mo. Para hindi ko, gusto ko marinig yung kapalpakan mo. Ilan taong ka na nag-G12? 5 years na, Pastor. Lumago ba? Hindi, Pastor. Sabi ko, marami ako matututunan. Kasi marami tayong matututunan sa mga palpak eh. Hindi lang naman doon sa mga nagsasucceed eh, sa ministry, di ba? Kaya ito ang sinabi niya sa akin, ito wag mong gagawin. Yun, no? Ito, para mag-succeed ka sa G12, wag mo itong gagawin. Bakit? Ginawa ko yan eh, hindi umubra. Ito, lahat ng mga ginawa niya. Sabi sa akin, ayan, mag-succeed ka pag hindi mo ginawa yan. Kasi ginawa ko yan eh, kala ko okay eh. Yun. Nung hindi ko sinunod, yung payo niya, di ba? Yung mga payo niyang sinasabi na ganito, yun. Paano gagawin ko? Ganyan. Kailangan po talaga, mga kapatid eh. So, para sa akin, yun? Dry ground experience yun. Yung hindi mo alam. Lalo na yung ang hirap-hirap ng transition, no? Ang hirap ng transition, meron kang mga tinatawag na mga board of deacons, na ang tawag ng ibang pastor, pagka marami silang problema sa mga deacons sila, board of demons, no? Tinatawag din ng mga pastor yun, pagka medyo, nila yung mga deacons na yun, para namumblema sila, board of demons tuloy na babanggit nila, no? Pero may mga deacons dito, patawarin niyo po ako, hindi po kayo demon, please forgive me. Hindi ako nagsabi na ng ibang pastor na kausap ko po, sabi lang nila, pagka raw nakaharap sila, lalo na sa konseho nila, dahil problema, council of demons na tuloy na nababanggit nila, no? Kasi bisa kumakalaban sa vision ng pastor, no? Nababanggit tuloy nila yung council nila, council of demons tuloy. Pero hindi po kayo yun, mga kapatid, ha? Tsaka yung pastor niya, hindi yun ang kausap ko. Baka akala, siguro, baka yung pastor namin, kami council of demons, no? Hindi po. Okay. Tawarin niyo po ako, mga kapatid, ha? And I want to delete that in the record, ha? Baka kasi may isulat ninyo, no? May isulat nyo, I want to obliterate it. Hallelujah, your honor. Okay? Kasi alam mo naman yung mga narinig natin sa radyo na minsan nakikita natin na pinag-uusapan, di ba? Nagiging biruan tuloy ng mga maraming pastor. Okay, so exceptional harvest, yan ang siyang magaganap sa atin. So, ngayon, ikalawa po natin na tinalakay, acacia wood is very, very hard. Durable, di ba? At naalala ko yung kinwento ng isang pastor dito, di ba, na nung naundoy, tapos may mga gamit daw ata na made of acacia, natabunan na nga yan ang putik, di ba? Nung pagkatapos nung ito ay ma-unearth, no, nang makuha, buong buo rin uli. Parang walang anuman nangyari. Kasi bakit? Grabe talaga, no? Ang tibay talaga ng kahoy ng acacia na yan. Kaya, itong durability ng acacia, no? Ito ay figurative of being stable, being unmovable, and being firm. Stable, and then unmovable. Now, firm, stable, and unmovable. So, ano ang kinakarakteristik ng mga bagay na ito?
Ito ay naglalarawan ng strong character. Ganun tayo dapat. As a leader, we must be like an acacia tree who possesses a strong character. Ang Panginoong Jesus ay ganyan. He is likened to an acacia tree. Isaiah 53 verse 2. Sa book of Isaiah chapter 53, ang sabi ng verse 1 to 2, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with long suffering or with suffering. So he grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. So sino yung tender shoot na sinasabi rito? Patungkol sa Messiah. No? Doon pala siya, kapatid, no? Nilarawan siya na bilang isang puno na naitanim. Saan? Sa dry ground. Saan ba tubo-tubo talaga? Ano bang puno ang talagang nag-i-enjoy sa dry ground? Acacia tree. Kaya para sa akin, nilarawan siya bilang acacia tree. Okay? Na kung saan ay dumaan ang Panginoon sa iba't ibang uri ng affliction sa buhay. Physical, emotional, and even mental affliction. At yung pong pagkakatanim sa kanya sa dry ground ay preparation before he launched his public ministry. Yung marami po niyang mga naranasang hirap. Una, ang kanyang pamilya ay mahirap. His family was poor. Bagamat pinangangaral ni Kong Hee, si Kong Hee, isang Singaporean minister, na ang family ni Jesus ay napakayaman. Yun ang pangangaral ni Kong Hee, ng Singaporean minister. Pero, pag tinigan mo naman sa Bible, maaaring si Jesus mismo, yumaman na siya personally. Pero yung pamilya niya mismo ay mahirap. Luke chapter 2 verse 24, anong inoffer nila kay Jesus? Para kay Jesus, nung ito'y sanggol pa lamang pumunta sa templo, 2 inakay at bato-bato. Ang sabi ng Leviticus 12:6-8, kung wala kang kakayangang mag-alay ng kordero o tupa, yung inakay o bato-bato. Yung inakay o bato-bato ay para sa mga taong walang kakayanan bumili ng tupa at ng kordero. So, walang kakayanan ng mag-asawang Joseph and Mary. Sa makatuwid, kung wala silang kakayanan, mahirap lang ang kanila pong buhay. Kasi kung may alaga silang mga hayop, ang dali po eh. Wala nga silang alaga. Bibili pa sila, wala rin silang gaanong pera. Ano po? At maaaring yung binigay ng handog sa kanila na gold, di ba? Frankincense and myrrh. Malamang kapatid, alam naman natin na ito ay kanila po na tinatabi, di ba? Para lamang sa future ng kanilang anak. So, ang sabi, kapatid, din dito, his father died when he was a young man. Namatay ang tatay ni Jesus sa laman, si Joseph, ng bata pa lamang. Ito, Mark chapter 6, verse 3. Nakita po natin dito sa Mark 6:3 na inassume ni Jesus yung role ng kanyang ama. Book of Mark. Sa Book of Mark 6 verse 3, ang sabi rito, isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. So, hindi na binanggit si Joseph dito, yung tatay. Kasi wala na yung tatay eh. Kinuha na ng Panginoon eh. At tinawag siyang a carpenter. Yun ang trabaho ng papa niya eh. Di ba? He worked as a carpenter. He followed the footstep of his father. So, meaning to say, he bore the burden of his family. Siya ang firstborn eh. Siya ang nagdadala. Tiyak ko ito, mga kapatid. Di ba? Kaya talagang napakahirap ng buhay. And also, he was despised and rejected because he had no physical beauty to behold.
Isaiah 53, verse 2, 2b. No? So, sa akin, yung sinasabing, he have no physical beauty, hindi po dahil sa binugbog ang mukha niya. Winasak ang mukha niya nung during time na siya'y pinahihirapan at inuusig. Hindi. Para sa akin, bago nangyari yan, ay wala talagang beauty ang mukha ni Lord. Pero, tignan naman ninyo, ang tao lumalapit sa Kanya. Mary and Martha, kasama na si Mary Magdalene, di ba? Halos mga kababaihan. Talaga namang grabe yung ang lakas ng appeal ng Panginoong Jesus eh. Wala naman siyang physical appeal, pero yung appeal niya, kapatid, no, panloob na kagandahan. Ng ibang klase. Kasi kung, sa akin lang kung ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao rito at napakagwapo, pwede bang masasabi natin, kaya lumalapit ang mga tao dahil sa kanyang physical charisma. Wala na po. Wala nang role ang power ng Holy Spirit doon. Diba? At saka hindi na makakakilos yung ganda ng panloob ng tao. Diba? Na-attract ang tao sa kanya, hindi dahil sa panlabas niyang kaanyuan, kundi sa kanyang kabutihan, kagandahang loob. Diba? Yun po eh. Kaya po, nakita ko po rito mga kapatid na yung karakter ng Panginoon, talagang, wow, na-polished ito eh. Bakit? Sapagkat sa mga dinaanan niyang problema at pagsubok. Minold ng Lord, no, ng Ama, ang karakter ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, para po mag-possess tayo ng strong character, kailangan tayong maitanim sa tinatawag na dry ground. Okay? Kasi alam ko yung strong character, nade-develop po yan eh. Pag tayo'y dumadaan sa mga trials and sufferings, sa mga furnace of affliction sa buhay natin. Para bang isang ginto na lalo siya, kapatid, na kumikinang at nagiging pure pag dumadaan sa apoy. Di ba? Ganon din sa ating character. No, lalong nagiging pure yung character natin. Lagi na purify ang character natin pag dumadaan tayo sa iba't ibang trials sa buhay po natin. Kaya may mga taong bumabait siya, di ba? May mga tao talaga makikita mo na nagbago na siya. Lalo na kung dumaan siya sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. Matindi ang pinagdaanan niyang problema. Tsaka minsan nagmamature ang tao eh, pag dumaan sa matinding problema sa kanyang buhay. Minsan hindi po makukuha sa prayer lang eh. Kasi nasa Book of James naman yun eh. Katulad ng isang lalaki na lumapit sa isang pastor, isang batang-batang lalaki ito, sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako na magawa ko po na ang karakter ko po ay umayos, sabi niya ganun. Na ako po ay, pag-pray niyo po ako na bumait ako, maging masunurin po ako sa mga magulang ko, at saka hindi na po ako maglakwatsa. Yun ang sabi noong kabataang lalaki sa pastor. Kaya nung hinawakan siya ng pastor, sabi ng pastor sa kanya, Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang kahilingan ng kabataang ito. Nawa nga po ay ma-develop ang kanyang character, and I pray, Lord, buhusan mo siya ng maraming pagsubok at problema sa kanyang buhay na padilat po yung kabataan. Tapos mamaya-maya, sabi niya, Pastor, sandali po, mahinto ko po ang prayer niyo. Hindi ko po hinihingi na magkaroon po ako ng mga problema sa buhay, Pastor. Ang hinihingi ko po, ma-develop po ang karakter ko. Ang sabi sa kanya ng pastor, alam mo, anak, sabi niya sa kabataan, hindi makukuha sa panalangin sa iyo ang patungkol sa development ng karakter mo. Sabi ng Book of James, James chapter 1, verses 2 to 4, no? Kailangan ang mga pagsubok at problema para maiayos at maituwid ang iyong buhay. Basahin natin ang Book of James. Basahin po natin ang Book of James. James chapter 1 verse says 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Tingnan niyo po, kapatid ha. The testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. The testing of your faith
Di ba? Will lead you towards maturity. Yung mga pagsubok sa buhay natin, naghahatid sa atin sa pagiging ganap. Kaya nagulat yung kabataan yun. Kaya sabi niya, sa susunod pala, hindi ako magpapapray ng ganoon. Sabi niya ganoon. Ay, buhusan ba naman na sa katerbang problema? Napadira tuloy yung tao, di naman doon yung kanyang kahilingan. Ang kahilingan na maayos buhay ko, bakit problema? Hindi niya alam, kapatid, tinapluto po ito. Alam niyo kung bakit maraming, inaalaw ni Lord Bisa na maraming problema sa'yo? Marami nakikita ang Diyos na dapat maayos sa buhay mo. Pero pagkaayos na ang buhay mo, maramdaman mo, bakit ganun? Halos wala na ata akong namimit na problema kasi okay ka na eh. Amen? The more na iniisip mo, ang dami, sunod-sunod na mga pagsubok, isipin mo na lang, naku, nakikita ng Lord, ang daming dapat tabasin sa buhay ko. Kaya ngayon pa lang, kung ayaw mo ng problema, ngayon pa lang ayusin mo na karakter mo. Ito, kung ayaw mo ng problem, kung ayaw mo mga trial sa buhay, ayusin mo na. Ikaw na mag-ayos niyan, kapatid. Ituwid mo na lahat. Lahat ng mga baluktot na ginagawa mo, ayusin mo na. Ituwid mo na. Oh. Hello? Yan, mga kapatid. Kasi napakahalaga po itong ating pinag-uusapan. Di ba? Yan. Kaya huwag kalilimutan ng ating mga kapatiran yan sa Panginoon. Kaya tandaan niyo mga pastor ha, pag may lumapit sa inyo at nagpapapray, gusto raw niyang bumait. Di ba? Gusto niya maging masunurin. Talaga? Oo, pastor, pag-pray niyo nga po ako. At ipag-pray mo siya, sabi, Panginoon, paulanan mo siya ng sarkater ng mga problema sa buhay. Kapag pag hindi madila dyan, pastor naman, hindi naman yun ang hinihiling ko eh. Basahin mo ang Book of James sa kanya. The trial of your faith develops perseverance. Amen? Oh. At perseverance leads to maturity and growth. Di ba? Sabihin, talagang magpapabago ng karakter ang mga trials sa buhay. Pero sabi naman pangako ng Lord, walang pagsubok na dadating sa inyo na hindi nyo kaya. Kaya pagdating ng pagsubok, dadaan mo na yan sa quality control. Amen. Dadaan mo na yan. Walang po pwedeng pasalang dire-diretso ang problema sa inyo. Ang pagsubok, alam mo, si Satanas, biglang magdadala. Hindi pwede. Dadaan muna kay Lord Joe. Susukatin muna ni Lord kung kaya mo. Pag sinakita ni Lord, wag naman 50 kilos yan. 25 kilos ang kaya nito eh. Sige, tanggalin ng 25 kilos. Ay, bigay sa kanya. Kaya, walang pagsubok at dumating sa iyo hindi mo kaya. Kaya mo, kapatid. 1 Corinthians 10, verse 13. Yun naman ang encouragement ninyo. Diba? Huwag naman, pastor, problema. Sasabihin mo naman sa kanya, nangako naman ng Diyos na ang problemang darating sa iyo, kaya mong pitikin. Wow. Amen? Kaya mong itaboy. Nakakaya mo siya. Nandiyan nga, kaya mo yan. Inaalaw lang ni Lord para mamold ang iyong karakter. Kasi gusto ni Lord, gamitin ka niya in a very, very powerful way. Amen. Yun ang purpose po niya. Number 3, acacia wood is indestructible by time. Indestructible by time. You know, one of the characteristics of acacia wood is it can survive hundreds and thousands of years. Kahit i-research nyo yan sa internet. At kinuha ninyo, kapatid, yung lifespan ng acacia wood. Tumatagal po ito ng daan-daan at libo-libong taon. Actually, isa sa mga na-research ko sa internet, yung palang mga ginagawang ataul ng mami sa Egypt. Di ba yung mami, binabalutan yan eh. Ha? Ang casket ay made of acacia. Kaya kung nandoon pa rin yung mami, yung wood po niya, nandun pa rin. Talagang lumalabang. Thousands of years, nandun pa rin. Ganyan dapat ang leader ng iglesia. Hallelujah! Ha? Di ba? Ganyan talaga. Ha?
tumatagal. Hallelujah. What is true in the natural is also true in the spiritual life. Kaya nga, as acacia tree, bilang mga believer ni Lord, hindi tayo madaling makorrupt. Amen. Hindi tayo madaling makorrupt. Alam natin pag sinabing corrupt, di ba? May mga sin, di ba, na pwedeng nag-i-invade sa buhay natin. Hindi po pwede ang mga anay-anay na yan, spiritual anay, na kumain sa atin. Di ba? Tumatagal tayo. Ano man ang mga problema at pagsubok, na preserve natin ang ating spiritual na buhay. Yung kaapuyan mo kay Lord, kainitan mo kay Lord na nanatili. Kaya sa mga tinuturo ko sa mga G12 leaders natin and cell group members natin, sabi ko sa kanila, sa G12 bawal ang manghina sa pananampalataya, bawal ang manlamig sa prayer, bawal ang manghina sa kanilang spiritual na kalagayan. Sinasabi ko po yun, bawal po. Bakit? Dapat matulad tayo sa acacia tree. Sa tagal ng panahon, talagang lumalaban sa panahon ang kahoy ng acacia. Ganon din tayo. Hindi kayang kagatin ng anay. Ganon din tayo, sabi ko sa kanila. Kasi pagka nanghina ang isang leader, meron kang 12 disciples mo. Babagsak yung 12 disciples mo. Di ba? Mula sa iyo, babagsak yan. Tapos pagka bumagsak yung 12 disciples mo dahil sa iyo, bagsak din yung kanilang 12 disciples. Siyempre, hindi mo maiwasan yan. Leader yun. Siyempre, titingin sila, bakit si ganito? Wala na. Hindi na tayo minimit niya. Ganun po. Kaya matibay at matatag talaga Lalo na sa problemang emotion. Yan, minsan dyan dumadali ang kaaway sa ganyang problemang emotion. Kasasabi ko lang, meron tayong isang cell leader agad. Gusto na agad na mag-resign, sa pagiging cell group leader. Bakit? Bakit? Pulis po ito, isang police woman. Meron po tayo kasi member mula sa Camp Crame. Cell group leader natin, police woman. Nagka-problema sa emotion. Dahil siya'y dalaga. Magandang dalaga. Wala siyang boyfriend. Naghahanap na ng boyfriend Kaso, ang malaking problema niya, merong isang kaibigan din na pulis. Binata, pero may girlfriend na iba. Doon din sa Camp Crame. Kasama din sa church. Sila lagi magkasama. Ito malaking problema. Nadidevelop si sister. Doon sa isang brother natin na pulis na may girlfriend na. Kaso, ang malaking problema ni sister, nalaman ko lang yan, 2 araw lang kalipas malaking problema ni sister, yung girlfriend nung kanyang isang brother natin na yun, sa Camp Crame din police woman din, pinagsiselosan siya at ikinakalat sa opisina. Yung hindi rin tinatanggi nga niya. Magkasama nga kami. Pero deep inside, nahuhulog ng kalooban niya doon sa boyfriend na yun. Kaya nagpapaalam, naku po, at maging sa SOL2, ayaw nang mag-SOL2. May nahawakang cell group. Si police officer na ito, na babae na sister. Sinabi ko, bawal ang manghina, bawal ang manlamig. Alam niyo po, dapat may cell group sila nung linggo. Hindi na sinipot ang mga cell members niya. Pag hindi mo sinipot, paano yun, di ba? Ay, nako, yun ang sinasabi ko Ang hirap po talaga pag nanghina ang isang cell group leader. Bawal talaga Kaya lang, itong kahinaan talaga emotion
nangihinang ganon kasi nga pinagbibintangan siya, di ba, na parang inaagaw niya yung, kasi lagi magkasama eh, kasi unbeliever naman po kasi yung babae, nag-girlfriend ng brother eh. Unbeliever. Pero hindi pa natin cell group leader yung lalaki na yun, na pulis na yun. Eh sila lagi magkasama nga, dahil aatin nga ng gawain. Hindi sumasama yung girlfriend. Eh napagbabayataan na parang siya, nagkakagusto. Hindi, wala. Pero inamin niya sa isang sister na cell group leader naman niya. Ito cell group leader siya, pero meron ding under sa kanya na cell group leader. Inamin niya na, nai-inlove ako doon eh. Nako. Paano kung kami ng dalawa, di totoo pala yung balita sa opisina, sa Abkrami. Di ba? Sira ang patotoo. Ako naman attempt na kausapin ko yung lalaki. Na-breakin niya na yung unbeliever nga na yun. Ito Di ba? Parang natin mo kausapin ko yung lalaki. Breakin mo na yung girlfriend mong unbeliever. Tutal na lamang ko, in love pala sa'yo. Ito parang mawala yung struggle. Di ba? Tala mo, kasi totoo ko yun eh. Para pag nawala yung struggle niya, balik uli. Sinasabihan ko na naman yung pulis naman na isa na yun na brother. Kako, Brad, unbeliever yung girlfriend mo. Hindi ka pwede mag-cell group na meron kang unbeliever na girlfriend. Kaya pag ginausap ko, breakin mo na yan. Total, may nakakagusto naman sa'yo. Na nag-i-struggle ngayon, na nag-i-resign na sa cell group. Diba yun, na nag-i-resign sa cell group, pinamimigay niya na, pinamimigay niya yung kanyang cell group, pwede ba naman ganun? Diba ikaw cell group member ka? Tapos mabay tao, pinamimigay ka na lang. Wala, lalaglag yun. Totoo po yan. Manghihina yun. Paano? Eto. Yung mga cell members niya ay cell group leader din. Ganun po kasi, ano yan, network eh. Ate Olive, network kasi yan eh. Networking ang labas niya. Lahat napapailalim eh. Kaya pag may isa doon ng hina, yung buong ilalim noon, tuloy-tuloy. So sabi ko, kaya sabi ko dapat talaga maging acacia tree. Siya pa man din, nung sinasabi ko yun, dapat natin kayo manghihina. Tumatayo pa yun, yung police officer na, Amen! Baka pa yun. Tapos noong nalaglag ang puso doon kay struggle na siya. Kasi pinagchichismisan siya, nakakagusto raw siya. Siyempre sabi niya, hindi totoo yan. Pero sa puso niya, totoo naman eh. Totoo eh. Hindi, kakahiya naman sabihin niya sa, Camp Crame, alam mo naman mga pulis pala doon, chismosa din. Sa opisina doon. Sa Campo Crame. Ayan ang sasabihin ko sa inyo, bawal po ang manghina. Tayo mga pastor, bawal ang manlamig sa pananampalataya. Amen. Lalo na nag-G12 po tayo. Para pag nararamdaman na po natin, delikado na po. Lalo na yung temptation, pag nararamdaman natin yung temptation, umuiwas na po tayo. Amen po ba? Pag nakakaramdam na tayo na may tukso, umiiwas na tayo doon. Number 4. Acacia wood is indestructible by insects. Okay. Ang ating buhay ay pwedeng maisalarawan sa pamagitan ng isang napakalaking puno dyan sa Long Peaks, Colorado. Na yung punong iyon, ang sabi, ay nagawa niyang makasurvive sa mga matitinding bagyo sa Long Peak, Colorado. At siyempre, sa Colorado pala, ang mga bundok doon ay nababalutan ng yelo. Kaya nagkakaroon ng avalanche. Pero nakatayo pa rin yung napakataas na puno sa lugar na yon. Nang ito'y tamaan ng kidlat, hindi po siya kapatid
natinag o ni bumagsak o kaya po kapatid ay umapoy, tinamaan ng kidlat yun. Pero alam niyo kapatid, nananatili siyang matatag. Saan ko nakuha yung kwento na yan? Naggupit ko yan eh. Doon sa editorial ni Max Sullivan, na nabubuhay pa siya. The parable, nilagay niya roon ay the parable of a giant forest tree. No? Kay Max Sullivan. The parable of a giant forest tree. Forest tree. No? Eto. Kaya nga, sabi niya, lightning struck that giant tree. Pero ang sabi ay nanatiling, matatag, at matibay. So, maraming turista, ayon kay Max Sullivan, ang nagpupunta at hinahangaan yung grabe po yung katatagan ng higanteng tree na yon sa Long Peaks, Colorado. Ngunit, ito ang nangyari. Ayon kay Max, hindi alam ng mayor ng Colorado at ng ibang local officials doon at maging ng mga nakatira sa lugar na yon na yung hinahangaan nila na napaka-higanteng forestry na yon ay marupok na pala. Sapagkat isang araw, hindi inaasahan. Wala namang bagyo. Wala namang avalanche, walang earthquake. Bigla na lamang po itong bumagsak at ang dami po nadaga ng bahay at maraming casualty. May mga namatay pang mga tao. At doon nila natuklasan na ito palang giant forest tree na yun ay kinain pala yung mga ugat sa ilalim ng beetles. Yung beetles, no? Maliliit yan. Yung pala, kinakain pala yun. Kaya pala, kapatid, wala namang bagyo, bigla na lamang siyang bumagsak. So, beetles are small insects that are type of sins or weakness that we despise or ignored in our Christian life. Tingnan nyo kapatid. Iniisip natin minsan, malakas pa tayo. Pero, may mga na-entertain tayo, di ba? Na mga, alam natin, sins. Pero tingin natin, small sin lang yun eh. Di ba, no? Minsan may mga negative thoughts, ini-entertain tayo. Pero yun pala, kapatid eh. No? Bigla na lang isang araw, bagsak na pala tayo. Kaya ang isang taong na-expose, no, na-expose siya, hindi po doon lang niya ginawa yun. Matagal na yun. Matagal. Yung isang taong, halimbawa, nag-backslide, hindi po yung ngayon lang yun, nag-decide mag-backslide. Tama ka doon. Not overnight na nag-backslide yun. Long process po yun. Parang spiritual beetles, no? Na yung kanyang pinaka-foundation, yung ugat niya ay kinakain hanggang sa bumagsak na lamang siya. So dito, nakita ko po, kapatid, minsan may tinitignan tayong mga harmless sin o harmless weakness na hindi natin gaanong binibigyang halaga sa buhay natin. Na yun pala ang magpapabagsak sa atin. Ano kaya ang mga bagay na ito? Di ba? Ano kaya ang mga bagay na ito? Marami. O pwedeng pornography. Pwede yung nakita kang sexing babae, maganda, may asawa ka, patingulingon ka. Ini-ignore mo yan. Minsan, inisip mo lang yung lingon lang na ganun. Pagtingin mo, ay, wala naman. Tingin-tingin lang naman yun eh. Pero kapatid, balang araw, yan ang magkapabagsak sa'yo. Yung ganyan.
Yung pagtingin-tingin sa mga pornography. Nagdadrive ka o naglalakad ka, may mga, di ba, may mga malaki mga billboard, naka-bikini, nagdadrive ka, tingin lang naman yan eh. Yan, minsan ini-ignore mo yan, pero pwede, kinakagat-kagat ka na ng Beatles. Kaya kailangan, tayo rin kapatid, nagiging maingat. Mga maliit na bagay ba? Di ba? O kaya nagre-reimburse po tayo. Di ba? Minsan may mga ganyan, nagli-liquidate, no? Sa church. O, totoo po yan, di ba? Kasi nangyayari yan eh. Na kung saan, dapat meron kang i-return na 200 pesos, sayang naman ito, medyo lalakihan ko yung expenses. Para nga naman zero siya. Wala na akong ma-liquidate. Di ba? Wala na akong ma-ibigay ma-reimburse sa akin. Okay. So, isipin mo, maliit na bagay lang yon. Hahanap ka ngayon ng mga resibo dyan. Di ba? Maliit naman yun eh. Para at least zero na. Wala na yung ano. Okay, hanap ka dyan. At bibigay mo ngayon doon sa office ng church. O, chinecheck ngayon. Di ba? Pero tingnan mo, maliit lamang. Pero hindi mo alam, kapatid, yan na magpapabagsak din sa'yo. Kasi bakit? Palaki ng palaki yan. Kaya dapat careful dyan. Quiet. Ngayon, itong giant forest tree in Colorado, hindi siya acacia tree. Hindi siya acacia tree. Sa akin, kung acacia tree yun, hindi kaya ng Beatles. Kahit anong ngat-ngat niya, hindi niya kaya yun. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay isang acacia tree, kahit ano kapatid, na tusok o kagat ng anumang kasalanan, kahit small sin sa buhay mo, hindi mo kapatid, talagang aanuhin yan. Ika ngay, parang i-ignore, i-confront mo agad yan. Amen? Alam mo tayo, maraming temptation sa atin. Minsan may binibilhan ako ng bakery, doon malapit sa amin. Merong doon na sales lady ba? Nagtitinda. May itsura, bata pa. Minsan pagka bibili ako ng aking pagkain, tinapay, pabili nga nito. Siyempre, ngingiti-ngiti sa akin, ngingitian ko rin. Pag hawak ko ganyan ng pera, minsan yung kamay na rin sukli, kumakapit na ganun. Kumakapit, siyempre, di ba? Ako naman, siyempre, inisip ko naman, di ko naman gano'n pero sabi ko, parang hawak sa kamay ko rin, Tapos pag kuha ko gano'n, pagtingin ko, nakatitig pa sa akin na gano'n. Nung naranasan ko yan, 1 week ago, hindi na ako bumalik. Tama. Hindi na ako bumalik. Tapos siyempre, temptation ka, bata pa man din, may tsura. Hindi, siyempre, kahit feeling ko lang yon, delikado. Kasi bakit? Ito pag ako na feeling ko lang yun, masamang isipan ko, ako na ngayon ang nag-a-attempt, pagbalik ko, di ba, ako na ngayon ang mangungursinada, di ba? Pagbigay ko ng pera, kinuha ng kamay niya, pinanghawakan ko ng kamay niya, kung hindi siya pumalag, dulaglag ako. Kung pumalag, di ba, parang akangay, okay, kasi ayaw niya di ba? Pero at least nandoon na ako sa pag-attempt. Ayoko na yun, kaya ako iniwas. Kasi bakit? Di ba, hindi man tayo gusto, halimbawa, pero pag tayo na ang naghahabol, delikado na. Delikado na, may sin na yun. Pag akasya, umiiwas na. Kasi parang temptation di ba? Parang temptation. Taga-probinsya, taga-Samar. Tingnan mo. Hindi sa rito, di ba? Siyempre, yung mga ganoon, di natin alam. Baka pera din ang hangad ng mga yun. Paano kung, halimbawa, si Pastor Reste yun? Di ba, no?
sa ano eh. Sa Commonwealth, mag-i-speak ako sa isang church doon. 6 p.m. po ang aming meeting time sa Jollibee. Pumarada ako doon. May lumapit sa akin isang bata, nagtitinda ng bulaklak nung Sampaguita. Sabi sa akin, Mama, bili po kayo ako. Pasensya na. Sabi ko gano'n. Inaawa naman ako. May tsura yung bata. Sige ako, magkano ba yan? Pwede rin po ako, bilhin ninyo. Ano lang ako, 2,000. Ang gandang bata, siguro mga 12 years old. 2,000 daw siya. Ako sabi ko, in Jesus' name. O yung talaga kung saan yun, ha? Ay, kung hindi ka akasya, na matibay, abay, 2,000 ito, di ba? Bilhin ko daw siya. 2,000 lang po ako. Oh, siyempre, di ba, may sakyan ako eh. Di ba? Hindi, pwedeng isakay ko na yun kung hindi tayo akasya. May ganun mga bata. Minsan nga yung biglang maglilinis na ganyan, kasama ko si misis ko, na hinto kami ng Santa Mesa. Mamaya, yung mga naglilinis ng, di ba, sa alamin, may lumapit ganyan na babae. Tapos, naka-ano lang siya, ang ganda ng bata Walang bra. Bakit? Hindi, nakapatulog. Na naglinis na ganyan, sabi ng misis ko, wag mong titignan yan. May mga ganyang babae, misis, ano lang yan, rakad ka rin ngayon. Paano ko hindi titignan? Di ba, ito yung windshield ng salamin mo. Diyan nag-aano, pag ganun pa, luluwa pa ito. Wag mong titignan. Kako, ay, nakagalan. Yeah. Hindi kasi traffic siya. Oo, minsan kahit ayaw mo, bubuhusan agad na agad ganun. Sabi nga niya, naku, kung hindi mo ako kasama at alokin ka niyan, sabihin sa iyo, ako lang ay 1,000. Pasasakay sa mo, di ba? Sabi ko, di ko mapasakayin yun. Akasya tree tayo Amen, mga kapatid? Kaya kailangan talagang, alam nyo ngayon, hindi na tumitingin sa itsura ngayon. Matanda ka o bata ka, pera. Pera ang inaano nila. Di ba? Lalo tayo, napagkakamalan tayong mayayaman. Lalo na, magbibigay ka ng ng 10 piso, ilalabas mo pa lahat yung mga taging 1,000 mo. Okay, number 5. Acacia trees can grow up. Number 5 na ba tayo? Okay. Acacia trees can grow up to 20 feet. It can grow up to 20 feet. Kahit i-research niya sa internet, yan ang karakteristik ng acacia tree. Ganun tayo dapat. As a gentle leader, we must be made of an acacia tree. Gawa tayo dyan. Kasi bakit? Tumataas yan hanggang 20 feet. Nakita ko yan sa internet Yun pala ang hanggang maximum na taas niya, 20 feet. Tinignan ko sa Bible, ang bilang na 20. 20 is the number of maturity. Tingnan ko sa Bible. Anong reference? Numbers chapter 1, verses 2 to 3. Numbers chapter 1, 2 to 3. Anong taon ang requirement para mapasama sa army ng Israel? 20 years old. Sabi, 20 years old and above was the age requirement to be a part of an army in Israel. So, pagka wala kang 20 years old, hindi ka pwede mapasama bilang sundalo during that time. 20 is the number of maturity. Again, 20 years old and above was the age requirement to become a temple worker. Pagiging manggagawa sa templo, 20 anyos din. Pataas. 1 Chronicles chapter 23 verse 24. Buksan natin ang 1 Chronicles. 1 Chronicles chapter 23
verse 24. Ang sabi rito, these were the descendants of Levi by their families. The heads of families as they were registered under their names and counted individually, that is, the workers, 20 years old or more, who served in the temple. Kaya, during that ancient times, kung wala kang 20 years old, di ka pwedeng magtrabaho sa templo ng Panginoon. At ikatlo, pinapanagutan ng Diyos yung mga lumabas sa Ehipto na mga nagrebelde. Those who were 20 years old and above ay hindi makapapasok sa lupang pangako dahil nagrebelde sila. Sino makakapasok? 19 below. Bakit sinama yung 20 pataas? Nakita ng Lord, responsable na sila eh. That's why 20 is the number of maturity. 20 is the number of maturity. Kaya dito nakita ko, mga minamahal, ang isang acacia tree na leader ay nagtataglay ng strong character and spiritually matured yung tao. Kaya, sir? The book of Numbers, chapter 14. Those who are 20 years old and above. Sa Numbers chapter 14 po yun. Na hindi sila makakapasok. Opo. Hanapin lang po ninyo yung sa Numbers chapter 14 na 20 years old and above ay hindi makakapasok sa lupang pangako. Ayan, verse 29. Numbers 14:29. In this desert your bodies will fall. Every one of you, 20 years old or more, who was counted in the census and who has grumbled against me, not one of you will enter the land. So, 20 years old. Okay, makita ninyo? Bakit, di ba? Kasi, sa atin ngayon, ang application sa atin ngayon, ha? Hindi naman natin nililiteral yan ngayon, yung 20 years old, di ba? Kasi may 20 years old ngayon, wala pa nga eh. 20 years old, isip bata pa eh, di ba? Hindi natin literally yan. Yan ay kinukuha natin, significance niyan. Yung 20, kasi nga, tingnan nyo, yung acacia tree, nakita ko nga sa internet eh, hanggang 20 feet pa lang pwedeng itaas nito, maximum niya. Kaya sabi ko, hindi ka ako nagkataon yan. Hanapin ko sa Bible ang message ng 20. At nakita ko sa Bible, number of maturity. Kaya dapat pala, kung kukuha tayo ng mga gagawa sa iglesia, made of acacia. Kailangan matured. Kaya tama ang ginagawa ng cell group, ng G12 eh. May proseso sa pagiging leader eh. Di ba? Iwiwin mo siya, i-consolidate mo siya, padadaanin mo siya sa pre-encounter, post-encounter, tapos doon sa disciple. SOL1, SOL2, SOL3. Minsan tayo, wala nang ka-training, di ba? Leader agad. Kaatin-atin lang sa church. Para nga naman manatili sa church, sige, leader ka agad. Member agad ang praise and worship team. Kaya tuloy, nangyari, puro problema. Idadaan mo talaga sila sa training. Kaya pag puro mga immature, yung i-raise up, problema talaga na napakahirap. Ano ba yung sign ng immaturity? Nag-aaway-aaway pa. Nagseselusan. Sa 1 Corinthians chapter 3 po yun eh. Di ba? Yung bang nagko-compare pa ng mga preachers. Mas anointed dito, itong paborito ko. Immaturity po yan. Pagiging babes in Christ. Namimili ng mga ngaral. Babes in Christ yan eh. Nag-idol ng preacher. Babe, spiritual babe in Christ. Kahit matagal na, pero protracted ang kanyang growth eh.
No? Hindi talaga nag-grow. Ako nung hindi pa ako matured noon, in-idol ko yung pastor namin. Para sa akin, siya lamang ang tunay na mga ngaral. Totoo po yan. Na-born again ako 1980. At sabi ko, siya lang ang tunay na mga ngaral. Kaya lahat ng kahit sino mag-preach, naririnig ko noong si Brother Butch Convict, ako hindi tunay na mga ngaral yan. Narinig ko nung araw sila, Gus Lissing, dito naman, yung pastor ko lang ang tunay ng mga ngaral. Pero pag nag-matured ka pala, no, nakikita mo yung gift ni Lord sa body. Amen. Ganon. Doon ko na-up, sabi ko, ganun pala yun. Dati naman, pag umatin ako ng conference, sino ba mga speaker? Doon agad ako. Ang tanong agad, sino mga speaker immature. Hindi speaker ang ating hinahanap, yung sustansya ng message Ang ano agad hindi ano ng speaker, ano ang topic? Di ba? Anong topic ano ba ang mga topics? Wow, doon kasi topic. Hindi, sino mga speaker? Si Linda Cruz? Si Pastor Ferdy? Ayaw na namin. Sabihin ganun. Ano na kami? Hindi, dapat yung topic mismo. Ganun. Dati noon, talagang pagiging immature ko. Pero iba pala pag naging acacia wood ka. Wala. Kahit sino mag-speak dyan, ina-appreciate. Amen. Amen po ba? Kaya pag nag-attend ako ng G12, kahit hindi ko kilala yung mga speaker, ang sa akin lang, nilagay kung anong topic niya. Amen? Pag narinig ko lahat, bless ako sa kanila. Minsan tinatanong ako ng isang leader ko, Pastor, sino pinakamagaling doon sa mga nangaral sa G12 National Conference? Sino pinakamagaling ko? Ikaw talaga, immature ka. Huwag natin tignan kung sino pinakamahusay mangaral doon. Nasa topic tayo. Ikaw yung paksa, yun ang mahalaga sa atin. Hindi kung kahit sino tumayo dyan. Sabi ko nga, biniro ko pa yung si leader. Kung ako naging speaker doon, palagay ko, tumayo ka, pumunta ka sa CR lagi Di ba? Kahit sino, tumayo dyan. Sabi ko gano'n. Amen po mga kapatid? Yun po. Kaya wala, kasi, wala Kaya hindi tayo dapat nag-idolize ng mga ngaral. Amen. Yan naging problema sa Korinto. Kaya sabi niya, talagang mga ano pa kayo, sanggol pa kay Kristo. Sabi niyo, kay Apollos kayo. Di ba? Sabi niyo, kay Pablo kayo. Kay Cephas naman kami. Wala kayong ibubuga kay Kristo. Di ba? Sabi, kay Christ naman kami. Ano kayo? Are you like mere men? Para kayo nag-uugaling ordinaryong tao Bakit? Ordinary ba tayo? Pansinin niyo yun. Basahin niyo yun. Kaya nga, pagka made of acacia tree ka, wala, hindi ka titingin. Lahat yan i-appreciate mo. Amen. Maging ang church, hindi mo pwedeng i-idolize yung iyong denomination. I-idolize yung iyong fellowship. Amen. Lahat yan, may kapintasan. Tatabi ko sa inyo. Bakit? Nasa Bible Ang ang pansirang damo, sabi nga ni Lord, di ba, paalisin na, bunutin na. Sabi may nagsabi sa Bible, pero sabi ni Lord, wag muna. Baka daw mabunot, pati yung mga tunay na trigo. Hayaan mo magkasabay na tumubo sa kaharian ng Diyos. Kaya minsan magtaka kayo, bakit merong nangangaral, natutulog yung katabi mo, ikaw gising. Masamang damo yun Nagbibiro lang ako. Parang awa lang ninyo, patawarin niyo ako. Diba? Ako nagbibiro lang. Hindi, yung mga pahirang damo, yung alam natin, minsan nakakasira, di ba, sa karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid? Yan. Kaya, yan. Dapat gisingin. Gisingin lang naman Sige po. At dyan po nagwawakas ang ating matagal na kasaysayan patungkol sa acacia tree. No? Tinapos natin ngayon.
Salamat sa Diyos. Okay? Sige, purihin ng Diyos. Sige, lahat ng mga made of acacia, tumayo tayong lahat ay mananalangin sa ating Diyos. Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, sa umagang ito, Lord, na niloob mo na matapos namin ang talakayan about the prophetic significance of Acacia Tree with regards to the leadership development ng aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, at ingatan ninyo ang bawat isa. Matatak sa puso namin, Lord, ang mga characteristics ng Acacia Tree. Na ito ang amin pong pangatawanan. Ito ang aming maging buhay. Na kami ay made of acacia na kayang tumagal sa haba ng panahon, hindi kayang gapiin ng mga maliliit na insekto ng kasalanan. At salamat po minsan pa, Ama, sa pagiging matatag na binibigay mo sa aming buhay. Muli, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat isa sa kanila sa mapagpalang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody will say, Amen! Hallelujah! Kamayan mo katabi mo, sabi mo sa kanya,